Putukang balitang napuugnay na si Risa Ontiveros sa isang malaking skandal matapos lumabas sa kumanay relasyon ni Nograles at Carlos. Ayon sa mga ulat, biglang nagpanik si Risa nang makarating sa kanya ang balita. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking ingay sa social media kung saan maraming netizens ang nagbabahagi ng kanilang opinyon at reaksyon. Ayon sa mga saksi, ang reaksyon ni Risa ay tila hindi inaasahan at maraming nagtatanong kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang biglaang pagkakabahala. Inihahambing naman ng ilang tao ang sitwasyon kay Liza Trasmags na kamakailan lang ay naugnay sa isyu ng pagkakaroon ng kalaguyo. Sinasabi ng iba na tila nagiging pangkaraniwan na lang ang ganitong uri ng iskandalo sa kanilang mga personalidad. Patuloy namang iniimbestigahan ang nasabing isyu at maraming naghihintay sa magiging pahayag ni Nograles at Carlos, samantala tahimik pa rin si Risa sa insidente at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. Hinihintay ng publiko ang mga susunod na hakbang mula sa mga nasasangkot at kung paano nila haharapin ang kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kaibigan, hindi na maintindihan kung kanino ba talaga siya. Okay? At meron pong parang medyo nagtatampo siya dahil hindi daw siya ininbita ng PDP. Okay, mamaya alamin natin yan. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa channel, tapos na pala, naano ko na pala yun. Okay, mga kaibigan, ito po, umpisa na kaagad tayo guys dahil medyo mahaba-haba po ang ating mga topic ngayong gabi. Of course, no, happy Thursday po sa ating lahat. Bukas, tanggal is Friday. Naku, ang bilis talaga ng panahon. Friday na naman, ha? Biyernes na naman, guys. Grabe naman, ang bilis talaga ng panahon ngayon, eh, no? Ay, naku. Ito po, mga kaibigan. Unahin muna natin, guys, no? Silipin muna natin ito, mga kaibigan. Yung bahay po, ang bahay po ni Senator Robin Padilla. Anong nangyari? Kasi kanina lang ito lumabas, guys. Nag-live po si Senator Robin Padilla sa kanyang mismong bahay at butas-butas po ang lalaki ng butas, mga kaibigan, dahil pinaulanan po ng bala. Niratrat po, guys. Grabe. Ito po, panoorin natin, mga kaibigan, no? Ang ating updates po. Play lang natin, guys, ha. Ayan po, mga kaibigan, ang bahay po ni Senator Robin Padilla. Ayan, oh. Oh, pinakita niya po, guys. Live po ito, mga kaibigan, sa kanyang Facebook page. Wala lang po. Ito ang nangyari dito ngayon. Kita nyo naman, oh. Kita nyo, guys, ang lalaki po ng butas. Tama po ng bala yan, mga kaibigan. Kasi hindi naman pwedeng bato lang yan, eh. Kasi kung bato lang yan, mga kaibigan, hindi po tatagos yan. Kasi makapal po yung window glass niya, eh. Yung glass window niya, guys, makapal. Pero ang laki po ng butas. Ano kayang ginamit dito na bala, no? Ayan, oh. Grabe po, mga kaibigan, talagang nakakatakot po ang pangyayari, guys. Talagang niratrat po ang bahay po ni Senator Robin Padilla. Pero wala lang po siyang updates, guys, no? Hindi lang po siya nagsasalita. Pinapakita lang niya sa kanyang live video. Yan, no? Tinuturo lang niya, guys, yung mga damage ng kanyang window glass. Ito, grabe to. Grabe, laki, oh. Laki ng butas, oh. Ang kapal ng window niya, ang yung salamin niya, guys. Pero grabe, ang laki ng butas. Pati po sa second floor, guys. Nakakapagtaka po. Ito po, akit na po siya sa kanyang second floor. Nakakapagtaka po, mga kaibigan, bakit po pati sa second floor ay ganun din, niratrat din ng bala. Grabe talaga yung kalaban na to, galit na galit, eh, no? Gusto talaga silang magurgur. Ayan po, ito na po, nasa second floor na po si Senator Robin Padilla. Ayan, oh, pinakita niya kaagad. Oh, butas-butas po, mga kaibigan. Grabe po talaga, no? Direct talagang tama ng mga bala. Ayan po, pumunta na po siya sa kabila. Ayan, oh, pinakita niya. Ito, nagtataka ako dito. Bakit? Gaano pa karaming taong rumatrat dito? Kasi magkabilaan, eh. Ano, parang sa movie, no? Yung
Parang palabas sa movie guys, yung talagang nirat-rat yung bahay. Ayan o, ito grabe damage nito oh. Ayan o, yung sliding door niya mga kaibigan, may tama din oh. Oh. Diba? So may talagang masamang intensyon dito guys. Guro-guro talaga. Oh, ayan oh, pinakita niya sa labas. Ito grabe tama oh, laki. Diba nakita niyo yung kapal guys ng kanyang salamin? Pero yung damage po mga kaibigan, sobrang laki. Ibig sabihin, malaking-laking balang ginamit dito mga kaibigan. So, hindi ko lang alam. Siyempre, kung tumagos yan dyan sa loob, may natamaan din siguro ng mga gamit, no? Baka siguro niligpit na. Pero, sa sobrang laki po ng bahay ni Senator Robin Padilla mga kaibigan, malamang sa malamang, yung mga bala dyan, tatagos-tagos lang, you know? Napupunta siguro sa ibang lugar. Oh, ayan po. So, hindi natin alam kung ano po ang motibo dahil wala pa namang sinasabi si Mr. Robin Padilla, pero meron po siyang pasabo guys. Mamaya pakinggan natin, no? Ayaw po natin mag-speculate dahil mismo si Senator Robin Padilla ayaw po na mag-speculate, pero nagbigay lang po siya ng blind item mga kaibigan. Parang blind item po, no? Ito po, pakinggan natin mga kaibigan. Maya-maya po sasabihin na niya yan, no? Yan. Ayan po si Senator Robin Padilla. O, di ba? Tumatawa lang siya guys, pero sa loob niyan, nasasaktan na yan. Di ba? O. Mamaya po, sasabihin niya, pakinggan natin kung ano po ang kanyang hint. May hint lang siya, may hint lang siya guys, hindi naman talaga yung ano. Pakinggan po natin mga kaibigan. At dyan po naganap ang madugong labanan ni Bumbo tsaka ni Anton Llanes. Yun. Yan. Diyan po. Ayun. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay sa pagtutuos ng kasamaan at kabutihan. Oh, rinig nyo guys? Abangan. Abangan. Oh, abangan. Okay, ito ha. Ulitin natin para pakinggan yung mabuti, para maano nyo mabuti. May sinabi siyang bombom. Hindi niya kinilaro pero ang sabi lang niya bombom kung hindi ako nagkamali. Naganap. Oh. Ang sinabi niya dito guys, at dyan po naganap ang madugong labanan. ayun, at dyan po naganap ang madugong labanan. O, anong ibig sabihin nun? Sa palagay nyo, ibig sabihin may lumaban. Di ba? At dyan po naganap ang madugong labanan. O, madugong labanan eh. Ibig sabihin, meron sigurong palitan ng palitan siguro ito or nagbarilan siguro. Tapos madugong labanan, ibig sabihin baka siguro may natamaan. 'Di ba? Kasi paano nyo i-interpret 'yon? At diyan naganap ang madugong labanan. 'Di ba? Labanan eh. Ibig sabihin, meron siguro talagang crossfire, no? Meron sigurong sagutan. Oh, walang CCTV. Yun, ewan ko bakit walang CCTV. Laki-laki ng bahay niya. 'Di ba? So, ito po, pakinggan natin 'to mga kaibigan. Meron po siyang binanggit na pangalan. Okay? Pakinggan natin mabuti. Ni Bumbo. Oh, ni Bumbum. Sabi niya Bumbum. 'Di ba? Sabi niya Bumbum. Oh. Hindi siya nag-mention ng ibang Bumbum kasi alam naman natin kung ano ibig sabihin ng Bumbum eh. Pero sabi niya Bumbum. Okay? Pangalawang pangalan. Tsaka ni Anton Llanes. Anton Llanes. Oh, kayo nang bahala. Kayo nang bahala mga kaibigan. 'Di ba? Kayo na pong bahalang humusga kung sino yung si Anton Llanes at si Bumbum. 'Di ba? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Oh. Yan. Diyan po. Ayun. Oh. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay. Nagkagutay-gutay po ang bahay. Nagkagutay-gutay po ang bahay. Sa pagtutuos. Sa pagtutuos. Kasi syempre, pag sinabi mong pagtutuos, meron talagang labanan.
Yan na, sa akin lang yan na, analysis ko lang ewan ko sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, parang ganun yung nangyari. Pagtutuos Di ba? ng kasamaan at kabutihan. Pagtutuos ng kasamaan at kabutihan. Abangan. Abangan. Abangan natin mga kaibigan sa mga susunod na araw kung ano ba talagang nangyari. Sa akin lang naman guys, ano ko lang naman to, speculation ko lang naman. It's, kumbaga analysis lang naman sa mga sinasabi niya. So, bahala na rin kayo humusga. Pero kung akong tatanungin yung mga kaibigan, talagang meron talagang gusto ditong gurgurin si Senator Robin Padilla. Pero ang tanong ko lang, wala naman siyang kalaban no? May kalaban ba si Robin Padilla, no? Masyado namang mabait si Robin Wala pa naman siyang major na sagasaan Kasi kung ang binabanggit niya ay si Anton Llanes, hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng Anton Llanes Antonio Trillanes siguro? Hindi na. Ayaw kong magsabi ng gano'n ayaw ko narinig ko lang, sabi niya Anton Llanes Anton Llanes parang gano'n. Kasi marami namang Anton Anton Lagdameo. Ang gulo no? Tapos meron pa siya sinabing Bombom. Sino naman si Bombom? Boom, boom, boom. Na, 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 na. Boom, boom, boom. Di ba? Pero bakit gusto siyang patahimikin? Di ba? Wala naman siyang ano bang, may major ba siyang binangga? Wala naman, di ba? Shooting yata sa pelikula. Sana nga kung shooting lang ito sa pelikula Kasi ganyan yung sa mga pelikula, di ba? Ang lalaki ng mga butas. Hindi kaya dahil naghiwalay sila ni Mariel? Naghiwalay ba sila ni Mariel? Hindi naman Pasita Dano, naghiwalay ba sila ni Mariel? Wala kasi akong balita sa showbiz Baka meron kayong alam. Pag naghiwalay naman sila ni Mariel, grabe naman si Mariel. Talagang raratratin talaga ni Mariel yung bahay nila. Hiwalay ba sila guys? Hindi naman, di ba? Wala naman akong balitang ganun. Meron ba kayo nabalitaan guys patungkol po sa love life ni Senator Robin Padilla? Wala, di ba? So, wala naman sigurong ganun. So, yan po mga kaibigan, Yan na po ang ating updates. Naghiwalay na. Teka lang, boom, tarat. I-search ko nga. Fake news daw, sabi ni Alden Bautista. Hindi naman siguro. Robin Padilla. Search ko nga. At Mariel. Hindi naman siguro. Wala naman Kasi kung naghiwalay yan, balita kaagad yan. Kasi sikat yung mga yan Di ba? Wag sana muro-muro lang yung ambush niya. Ambush me. Hindi na. Mahirap po patunayan yan, Pero alamin po natin sa mga susunod na araw kasi wala naman siyang sinasabi si Robin Ang sinabi lang niya, yung parang nagbigay lang siya ng parang clue. Parang clue lang yung clue. So, yan po mga kaibigan nating updates. Ito po, para medyo gumaan naman yung gabi natin kasi nakakatakot yung gabi. Nakakatakot yung gabi. Bakbakan kagad Ito po, may papakita lang ako sa inyo guys. Gusto niyo ba ng skandal? Gusto niyo ba makapanood ng skandal mga kaibigan? Gusto niyo ba makapanood ng skandal ni Carlo Nograles? Ito po mga kaibigan, panoorin po natin yung skandal. Pambihira naman to. Ito ba yung ilalaban nyo kay Tatay Digong? Ito po, panoorin natin guys. Let your homeboy hit it. Ang bihira naman to. Ito ba ilalaban nyo kay Tatay Digong? Mahiya naman kayo. Ito pa, isa pa. Ito. Ayun You can't tell me if you do, if you go, how you dress, me no puppy show. Me a the star, so me a no fan of you. Do me wanna follow you. Me nah itch up under no man.
Parang bulati na sinabuyan ng asin eh. Oh, isa pa. Meron pa tayong isang scandal. Pudinet, grabe yan Oo, grabe to. Oh, ito pa, isa pa. Oh, yan. Muna kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam pam. Nakakatawa naman talaga ito, mambihira naman, no? Ayan po mga kaibigan, si Carlo Nograles. parang si Raulo lang to, ano? Mahilig sa TikTok. Sus, Maria Joseph. Ito ba yung ilalaban nyo kay Pangulong Duterte? Mga taga Davao? Hello, Norma Jalaba! Ayan, kumustahin muna natin yung mga kaibigan natin dyan sa abroad, no? Ang ating mga OFW. Hello po. Sana po nasa mabuting kalagayan at of course, more blessings po, no? Ang ating mga bagong bayani. Siyempre sa ating mga avid listeners, viewers, subscribers. Hello po. Happy Thursday po sa ating lahat. Kumusta na po kayo, guys? Sana po nasa mabuting kalagayan at of course, more blessings din sa inyo. Dahil kung wala kayo, guys, wala din kami. Kaya kayo po talaga ang bumubuo ng Foodnet channel. Ang dami na po natin, dagdagan nyo pa. No? Mag-subscribe pa kayo, mag-likes pa kayo, mag-share kayo ng video. Okay, maraming salamat po. Rolando Betito! Nawala ang pag-aabogado ni Nograles. Bangag din, oo. Hello kay Precious Flores. Oy, kay Norma Jalaba, Vivian Pontanilla. Hello, kumusta na kayo? Ang ating mga suki, sina Precious Flores, Marley Inero. Ayan, no? Oo, ngagba din yata to, ngagba. Ngagba. Ayan. Florinda yon, hello, kumusta na po kayo dyan? Ayan, si Beta Galban, of course, mabuti na lang may double pane glass window. Yes, ayun, no, galing. Buti na lang, no? Beta Galban, Yasi Mendoza, Romel Berdin, Marlo Inero, Joey Coleridge, Pasita Dano, Adel Bautista, ayan. Ating mga suki po, no? Sila si Perminia Marasigan, Nida, si Gwencia. Ayan po, ang dami ng mga Vivian Fontanilla, Merna Magno, ayan, sila si Zenjong Zenit, or Zenit, Evizio, yun ang sa mga pangalan dito. Cat Lover, ayan, nandito si Cat Lover, si Pasqua Florante, si Lynn Marie, si Teresita Lim, Merna Magno, Gemma Saligumba, Iran Angeles, Linda Morales Channel. Hello, Linda Morales! Kumusta kayo dyan? Herlito Exchiri. Hirap pa. Ayan. Yan po ang ating mga suki. Sino pa? Si Isconyan TV. Oy, di Isconyans TV. Good evening po. Nena Esteban, si Rosemary Alboleras, si Vivian Fontanilla, Danilo Maribohok, Felicidad Meliari, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo, ha? Promise po. Margarita Libon, Jenna Jarumay, at Sandy Escolano, Joe Reyes, Leo Bonag, at Nona Flores. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo, guys. Tuloy-tuloy na po sa ating mga updates. Ayan, pinakitaan ko lang kayo ng malupit na sayaw ni Carlo Nograles. para naman matuto kayo mag-TikTok. Ay, mga taga Davao City, ha? Tingnan nyo ito, oh. Huwag nyo iboto, ha? Please lang. Nako, magti-TikTok lang kayo dyan, araw-araw. Baka yung mga drug lords dyan, mag-TikTok na rin, ha? So, mag-isip-isip po tayo, ha? Siyempre, straight lang po tayo, Duterte, mga kaibigan, no? Lahat po ng Duterte, iboto nyo para manalo po, no? Para manalo po ang Davao City. Ayan po, mga kaibigan. Punta na po tayo sa iba nating topic, guys. Ito po, nakakaasar na topic. Ipakita ko lang sa inyo ang update ngayon. Basahin lang natin, guys, kung ano pong nangyari dito, mga kaibigan. Kasi parang ibang klase na po to, guys, eh. Ito po, ipasilip ko lang sa inyo. Asan na ba yun? Wait lang, guys, ha. Ipakita ko lang sa inyo yung breaking news. Kanina lang po ito lumabas, mga kaibigan, no? Ayan, no? Anong masasabi nyo dito, guys?
Hello, Lalaine Garcia. Magandang gabi po. Ayan, si Lalaine Garcia. Okay, anong masasabi nyo dyan, guys? Nababasa nyo ba, mga kaibigan, dyan sa inyong screen? Ayan, oh. Sandigan Bayan, Junks 276 million peso ill-gotten wealth case versus Marcos Family Associate. Hanep, no? Anong masasabi nyo dyan, mga kaibigan? Binasura po ng Sandigan Bayan ang 276 million pesos na ill-gotten wealth ng mga Marcos, guys. Sabi ko sa inyo panahon nila ngayon 'di ba? Kaya nga gustong-gusto talaga niyang manalo Gustong-gusto niya makabalik sa Malacanang ang mga Marcos. Dahil ito po, inumpisahan na nila, guys. Babawiin nila lahat. 'Di ba? Tingnan mo, wala naman talaga siyang concern sa mga Pilipino Meron ba siyang concern sa Pilipino? Wala po. Nung campaign period lang, talagang ang bait-bait. Akala mo hindi makabasag pinggan. Akala mo super bait po, mga kaibigan, no? Tutulong daw sa mga mahihirap. Itutuloy daw, may continuity daw sa mga naumpisahan ni Pangulong Duterte. Pero nabudol po tayo, di ba? O ngayon, ito na po, umpisa na, guys. Unti-unti na po nilang binabawi ang nawawala sa kanila. Ito, isa pa to. 276 million ill-gotten wealth. Ito po yung mga nakaw, mga kaibigan. Pero bakit po ito nakalusot sa Sandigang Bayan? Ilang taon na po ito? Ilang taon na ba itong ill-gotten wealth na to? Alam ko ano to Nag-umpisa pa to ng 86 Oh, ayan In a 30-page resolution, anti-graft court said state prosecutors did not oppose the Marcoses' motion to dismiss a 37-year-old case. 3 dekadang kaso, mga kaibigan. 3 dekada na po. Grabe, no? Umabot ng 30 years? More than 30 years? Grabe, di ba? Tapos ngayon, binasura. Ay, syempre, nakaupo na Presidente na Ano pa nga bang aasahan natin? Presidente na nga siya. So, syempre guys, lahat ng mga cases niya, mga pending cases niya, talagang i-absuelto yan, mga kaibigan, by hook or by crook. Diba? Kaya nga, talagang pinanindigan nila yung pwesto, mga kaibigan, na makabalik po sila sa Malacanang. Ito yun. At wala pong nag-oppose. Ibig sabihin na walang nag-oppose, walang kumontra. Ano pa kayang sunod? Ano kayang next na i-absuelto? Ayan They can no longer be afforded a fair trial since the witnesses may have already died and the documentary evidence may no longer be located after more than 30 years from the filing of the complaint. Ibig sabihin, nagkanamatay na daw yung mga witness. Namatay na daw yung mga witnesses. Yung mga evidence, wala na, nasira na sa sobrang tagal ng kaso. 30 years ba naman Di ba? Ayan 30 years ba naman na kaso So, yan po mga kaibigan ng ating updates. Punta na po tayo sa ibang balita natin, guys. Ito po, meron pa tayong isang ito po mga kaibigan. Ipakita ko lang sa inyo. Ito na ba yun? Attorney Harry Roque po mga kaibigan, natagpuan na po ang pinagtataguan. Ito po, pakinggan po natin, guys. Aminado ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nahihirapan silang matuntun si dating presidential spokesperson Harry Roque na may contempt at detention order kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO investigations. Ayon sa tagapagsalita ng PNP CIDG, tila lagi nakakaiwas si Roque tuwing malapit na siyang dakpin. Gayunman mayroon ng umano silang malakas na lead kung nasaan siya at posibleng aniya itong lumipat mula roon patungo sa ibang lugar. Bagamat walang hold departure order, ay inilagay na si Attorney Roque sa watch list ng Bureau of Immigration.
Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi tinuturing na pugante si Roque, ngunit kailangan pa rin nitong harapin ang mga alegasyong binabato sa kanya. Hindi naman pala siya pugante, hindi naman pala siya fugitive eh. Kayo talaga? Kawawa naman si Attorney Harry Roque, hindi na tuloy nakalabas. Gusto pa naman sanang tumakbo nung maging senador. Di ba? Hindi na tuloy si Attorney Harry Roque, nabawasan tuloy tayo. Pero okay lang yan, no? Attorney Harry Roque, no? Stay, lang po kayo dyan, no? Stay positive lang po kayo, magdasal lang po kayo. Attorney Harry Roque, andito pa rin kami. Sumusuporta pa rin kami sa iyo. Sayang lang, hindi po kayo natuloy sa Senado. Alam ko guys, gusto talaga niyang tumakbo sa Senate, si Attorney Harry Roque. Yun ang pagkakaalam ko, no? Kasi nga, sa pagsama niya sa mga maisog rally, makikita talaga natin yung eagerness niya, no? Tsaka yung drive niya, no, to para suportahan po ang maisog, mga kaibigan. Kitang-kita talaga natin sa kanya. Kaya nakakapanghinayang po na itong si Attorney Harry Roque ay biktima po, mga kaibigan. Biktima po siya ng injustice. Bakit ko sinabing biktima siya ng injustice? Dahil nga sinabi na nga nung isang witness na hindi siya involved ng pogo Ilang beses na inuulit Gusto nyo pa rin hulihin? Gusto nyo pa rin siyang pumunta sa inquiry na yan, sa Quadcom na yan? Tapos na nga, sinabi na nga hindi siya involved. Kaya si Attorney Harry Roque nagalit. Kaya sabi niya, sa korte na lang tayo magkita-kita. Bakit kasi ayaw nilang diretsuhin sa korte para tapos ng labanan? Tapos ng usapan? Yan ang problema dyan sa Quadcom na yan May Quadcom na naman tayo next week yata. Mag-uumpisa na naman sila. At balita natin, mukhang dadalo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Balita ko lang, hindi ko naman sure. At meron din tayong isang update pa, no? Meron na namang another hearing itong si ating mahal na Vice President at i-contempt daw nila si Vice President pag hindi daw siya nagpakita, mga kaibigan. Vice President, i-contempt nyo? Okay lang kayo? Hello? Okay lang kayo, Vice President, i-contempt nyo, baka kayo i-contempt. Mahiya naman kayo, huwag naman kayo masyadong magaling. Masyado sila magaling, no? Nagmamagaling na naman sila, mga kaibigan. So, mamaya po, no, yan po ang update natin kay Attorney Harry Roque. Sana po, malampasan na po ni Attorney Harry Roque yung mga pagsubok. Alam natin, guys, na part lang ito ng demolition sa mga Duterte. Kasi alam naman natin si Attorney Harry Roque, di ba? Talagang identified yan Tsaka alam naman natin, mga kaibigan, na itong si Attorney Harry Roque po ay talagang fighter. Fighter talaga siya, guys. At siya po pinagbibintangan patungkol dun sa Polboronic video. Si Attorney Harry Roque po ang pinagbintangan sa Polboronic video, mga kaibigan. Pambihira to, si bangag talaga. Kaya ganyan ang nangyari. Kasi nga, feeling nila, guys, si Attorney Harry Roque yung nagpakalat ng Polboronic video. Ay, nako. So, hindi naman, no? So, okay na po tayo dyan. Punta na po tayo sa ipa pa nating topic. Okay, ito po, mga kaibigan. Si Kuya Will, anong nangyari? Nako, isa pa to. Anong nangyari po kay Kuya Will, mga kaibigan? Bakit po parang bigla po siyang bumaliktad, guys? At ang sumama po ang kanyang loob. Dahil bakit daw hindi siya ininbita ng PDP Laban? Ito pakinggan po natin, mga kaibigan, no? Para sigurado tayong meron tayong sigurado sa context natin, no? Baka sabihin naman nila fake news tayo. Ito po, pakinggan po natin, guys, ang balita. Hindi ako kalaban. Yan po ang tiniyak ni Senatorial Aspirant Willie Revillame. Nako, umpisa pa lang, Umpisa pa lang, mga kaibigan, Hindi ako kalaban. Sus Maria Joseph. Ano ka? Ano ka kung hindi ka kalaban? Ibig sabihin, kampi ka. O, kanino? Ang tanong, kanino? Kasi kung hindi ka kalaban, kakampi ka, kanino? Kanino ka kakampi? Alam nyo, Mr. Willie Revillame, no? Kasi may edad na ako, guys, Kaya ko na siyang, pwede ko na siyang pagsabihan, Kasi halos hindi lang kami nagkakalayo ng edad ni Kuya Will, no? Huwag nyo na tanungin, Okay, Kuya Will, no? Or
Kuya Willie Revillame, no? Ito lang po ang payo ko sa iyo, no? Ang politics po, kailangan ma-identify ka. Hindi po pwedeng sabihin mo, ay, hindi ako kalaban. Kakampi ako. Pangit yung ganun. Kailangan alam ng tao kung sino ka, kung saan ka. Ganun ang politics, guys. Kailangan ma-identify ka ng tao. Kasi kung sasabihin mo na hindi ka kalaban, ano ka? Diba? So, walang clarity. Hindi klaro yung pagtakbo mo. Tandaan nyo, guys, ang independent po, malabong manalo yan. Kung wala po mag-i-endorse sa'yo. Sa experience yan, ha? Marami na pong naka-experience na ganun. Yung nagmamagaling, pero hindi po nanalo. Diba? Tandaan nyo yan. Diba? Ito po, mga kaibigan, no? Pakinggan po natin. Kay Pangulong Bongbong Marcos bago pa man siya tumakbong senador. Sinabi ni Revillame sa panayam sa kanya kanina ng programang The Big Story sa One News. Tinanong din siya kung bakit hindi siya sumali sa PDP Laban o sa PDP na partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sagot ng TV host, hindi raw siya inalok kaya tumakbo siya ngayon bilang isang independent candidate. Dagdag pa ni Revillame, maayos siyang nagpaalam sa Malacanang at kay VP Sara kaugnay ng kanyang kandidatura. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara? Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Even with Hannah Rose Mercado from Malacanang, sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban. Hindi daw siya kalaban. Namamangka sa dalawang ilog, delikado yun. Para kang si Amy Marcos. Tama po. Tama po kayo, Adel Bautista. Nagtampo siya. Ito ha, tandaan nyo mga kaibigan ha, ang partido po ng PDP Laban, dapat ikaw po ang pumunta, Kuya Will. Hindi po, wag po kayo mag-antay na iayain kayo ng PDP Laban or sasabihin, or wag kayo mag-antay na iimbitahan kayo ng PDP Laban. Kasi partido yan guys eh. Ang partido po, nag-aantay din yan kung sino pupunta sa kanila. Ganun yan eh, ganun ang lakaran dyan. Hindi ka mag-aantay. Kailan kaya ako imbitahan ng PDP Laban? Hindi po ganun. Dapat ikaw pumunta doon kasi nga, yung tao dyan sa PDP, ano yan eh, busy din sila eh. Marami din silang ginagawa eh. Nag-aantay din sila kung sino pupunta sa kanila. At i-adapt naman nila. Like for example, bigyan ko kayo ng magandang example. Attorney Marcoleta. Hindi naman siya nagpaano sa PDP. Talagang, di ba? Mismo siya ang nag-ano talaga nung, kumbaga, in-endorse po siya ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Tinaas ang kanyang kamay. Meron bang nag-utos na ganun? Wala. Talagang tinaas ang kamay niya. Attorney Vic Rodriguez, ganun din, tinaas din kamay. Si Jimmy Bondoc, sabagay si Jimmy Bondoc, PDP naman talaga yun. Di ba? Kayo po mismo ang pupunta sa PDP kung gusto nyo. Kung gusto nyo talaga. Hindi yung parang aantayin nyo pa yung PDP na kukunin kayo. Hindi po ganun ang lakaran dyan. Pwera lang kung talagang personal choice kayo ng ating dating Pangulong Duterte. Tama ba ako guys? Ito, ko lang based lang sa experience ko po to mga kaibigan, no? Dahil matagal na rin tayo sa no? May edad na tayo. Imposibleng hindi pa natin alam yan. Di ba? So, wag pong sumama ang loob nyo. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo na hindi ka kalaban ni Marcos, ano ka? Di ba? Kakampi ka pala ni Marcos. Alam naman natin guys, sa politics, kailangan ma-identify ka. Dalawa lang naman kasi either opposition ka or administration ka. So kanino ka ba talaga? Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. 'Di ba? Delikado 'yun. Katulad ng nangyari kay Manang. Namangka sa dalawang ilog. Gusto niya makuha ang boto ng DDS, gusto na rin niya makuha ang boto ng mga Ensaymada. 'di ba? Namamangka sa dalawang ilog. Kunwari neutral. Hindi po pwede. Hindi po pwede yan sa politics. Yung neutral ka, sa gitna ka, hindi po pwede yun. Bakit? Fudinet. Kasi magiging AC/DC ka noon. Ang tingin sa'yo ng tao, double blade ka. Ang tingin sa'yo ng tao, mahilig ka bumalentong. Di ba? Kaya Mr. Willie Revillame, bumalentong ka na ba? Bumaliktad ka na ba? Kalaruhin mo. Kailangan ma-identify ka ng mga constituents mo. Kung hindi, iiwan ka ng mga yan. Di ba? Marami pong ayaw kay Marcos, no? Naku, yari ka.
Mas maraming may gusto kay Duterte kaysa kay Marcos. Given na yan. Kita nyo naman, di ba? Oh. Sa akin, ano lang naman to opinion ko lang, mga kaibigan, no? Wala po akong masamang tinapay kay Kuya Will kasi nga tumutulong po siya sa mga tao. Magaling po si Kuya Will tumutulong. Pero the way po na nagpakita siya ngayon ng kanyang action, medyo delikado. No? Medyo guys, parang hindi natin maintindihan. Mahirap yung ganun, yung hindi mo maintindihan, no? Oo, feeling pa-importansya, delikado yon, di ba, Adel Bautista? Oh, sabi naman ni Romel Berdino, dati inoperan siya ni Tatay Diggs pero ni-refuse dahil hindi raw niya. Kaya nga, ako naalala ko yan, Romel, no, sa Maisog. Sabi niya, di ba, hindi siya tatakbo? Noon nagsalita siya na hindi siya tatakbo sa pagkasenador kasi daw nag-away-away. Jennifer Jarumay, yan din ang sinabi niya. Dahil nag-away-away daw. Away-away. Gano'n naman talaga sa politics, nag-away-away. Ano ba gusto mo? Di ba? So ngayon, pasensya na po, Kuya Will, no? Kung ganyan po kayo, ay wala po. Hindi po ayaw ko po sa iyo. Hindi kita iboboto. Kung ganyan lang naman ang tingin mo sa PDP. No? Para bang feeling mo, parang parang ayaw mo sa PDP. Dahil nga, hindi ka inimbita. Hindi ka naman iimbitahin sa PDP, Kuya Will, kasi wala namang party, wala namang my birthday. Sabi ni Arlene Paul, Willie Revillame is not my choice. Feeling VIP, sabi niya, ayaw niya kasi puro away-away. Kaya nga Lynn Marie, no? Away-away. Silang nang unang aaway, hindi naman si Duterte ang nang-aaway. Bangag sila Ayaw nilang magpa hair follicle test Kasalanan ba ng mga tao yun? Kasalanan ba natin yun na china-challenge natin siya ng hair follicle test? Saan ang away dun? Ngayon, dahil ayaw nilang magpa-hair follicle test, kaya nagkaroon ng bangayan. Sino may kasalanan? Sila. Kasi ayaw nilang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!